Masama ba ako sa pagputol ng ugnayan sa aking biyenan dahil palagi niyang pinakikialaman ang buhay namin? Hi everyone! Nagpost ako ng kwento ngayon dahil kailangan ko ng payo. Yisa the way, hindi totoong pangalan ang ginamit dito. Ikakasal na ako sa partner kong si Rico sa isang kasal sa tabing dagat ngayong Hulyo. Simple at intimate lang ang kasal, mga 30 malalapit na kaibigan at pamilya lang. Pero si Melanie, nanay ni Rico, naging pabigat sa buong wedding planning. Gusto niyang makialam sa lahat, mula sa bulaklak hanggang sa ayos ng upuan. Pagdating ng araw ng kasal, pinilit ni Melanie na isuot ko ang isang white lace dress na siya mismo ang pumili. Sabi niya, mas elegante daw at tiyan ang gusto ni Rico. Meron na akong napiling sundress na may floral print na talagang gusto ko, pero sinabi ni Melanie na masyadong casual para sa kasal. Sa ayaw at sa gusto ko, sinuot ko na lang ang pinili niya para maiwasan ang gulo sa araw ng kasal. Maayos naman ang seremonya sa tabing dagat at nagpalitan kami ni Rico ng mga panata. Pero sa reception, nagsimula na naman si Melanie. Nagsabi siya ng mga elitistang komento tungkol sa mga kaibigan ko noong kolehiyo at sa mga DIY na dekorasyon ko. Sabi niya, nagmumukhang school project para sa kasal ng anak niya. Sa toast ko, pinasalamatan ko si Rico at ang mga bisita. Binanggit ko rin kung gaano ko kamahal ang sarili kong style, at kung paanong natutunan ko ng pahalagahan ang mga opinyon ng iba, napatingin ako kay Melanie habang sinasabi ko iyon. Tinawanan ko rin at sinabing ang kasal ay tungkol sa mag-asawa, hindi sa opinyon ng ibang tao. Nasaktan si Melanie at parang sinubukan akong tapatan, nagsalita siya ng malakas tungkol sa pagiging hands-on niya sa kasal at kung paanong pinahahalagahan ni Rico ang kanyang input. Pero si Rico mismo ang nagsabi na ang kasal ay para sa aming dalawa at nagpapasalamat kami sa suporta ng lahat. Pagkatapos ng kasal, pumunta kami ni Rico sa honeymoon sa isang tahimik na resort. Si Melanie, ayon, gustong makisali pa rin sa honeymoon namin, nagsasuggest ng mga activity na dapat daw naming gawin. Magalang pero matatag naming sinabi na gusto naming mag-enjoy ng oras na kaming dalawa lang. Habang nasa honeymoon kami, nagpapadala si Melanie ng mga helpful tips sa buhay mag-asawa. May mga useful naman, pero karamihan parang kontrolado na niya ang paraan ng pamumuhay namin. Tinatawanan na lang namin ni Rico at iniignore ang karamihan. Pero ito na, habang naghahanda kami para sa romantic snorkeling date at sunset dinner, biglang dumating si Melanie sa resort. Sabi niya, di ko mapigilan ang sarili ko at gusto lang daw niyang i-check kung okay kami. Nagulat kami pareho at na-off ako sa pagbisita niyang walang paalam. Sinimulan niyang baguhin ang mga plano namin at imbes na romantic date, gusto niya ng group outing. Nag-book pa siya ng group dinner sa mamahaling restaurant sa resort at sinabing mas masaya daw ito kasama siya. Nasira tuloy ang buong araw. Napilitan kaming sumama sa kanya kaysa mag-enjoy sa sarili naming plano. Sa dinner, siya lang halos ang nagsalita at panay unsolicited advice sa buhay mag-asawa ang binigay niya. Nakita ko sa mukha ni Rico na nairita na rin siya kahit pilit niyang maging magalang. Pag-uwi ni Melanie kinagabihan, sinabi niyang ihahayaan na raw kaming magpatuloy sa honeymoon namin. Sobra ba ang naging reaksyon ko? Mali ba ako na mainis sa biglaan niyang pagbisita at sa panggugulo niya sa mga plano namin? O baka gusto lang talaga niyang makisama at ipakitang mahal niya kami? Pagbalik namin mula honeymoon, nagsimula na kaming mamuhay bilang mag-asawa. Pinag-uusapan namin ang budget, medyo maluwang si Rico sa pera. Ako naman ang planner at gusto kong mag-ipon para sa bahay at bayaran ang mga utang namin. Nagkakaroon kami ng konting bangayan sa financial priorities namin. Pareho kaming may punto pero mahirap magkasundo. Habang nare-review ko ang joint bank account namin, may napansin akong kahina-hinalang transactions. Nalaman ko na si Melanie pala ang naglipat ng pera mula sa account namin nang hindi namin alam. Wala akong idea kung paano niya nakuha ang password. Pero baka nakita niya o may nagsabi sa kanya. Dati rin pala siyang nagtatrabaho sa bangko kaya alam niya kung paano gamitin ang website ng bangko namin. Shocked ako. Si Rico rin ay sobrang nagulat at nabahala. Nang harapin namin si Melanie, inamin niyang kinuha niya ang pera dahil nababahala siya na baka maging iresponsable kami. Akala niya tumutulong lang siya. Pero para sa amin, mali pa rin iyon. Sinabi namin sa kanya na hindi okay ang kumuha ng pera ng walang paalam.
Matapos ang mahabang usapan, pumayag siyang ibalik ang pera. Pero dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa relasyon namin. Humingi ng sorry si Melanie, pero parang hindi niya talaga naiintindihan kung bakit kami galit. Mas naging maingat na kami ni Rico, lalo na sa pera at boundaries. Pinag-usapan namin kung paano namin maiiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Masama ba ako kung puputulin ko ang ugnayan namin sa biyenan ko? Nasa dulo na ako ng pisi ko at hindi ko alam baka may masabi o magawa akong hindi maganda pag naulit at nagpatuloy pa rin si Melanie. Panibagong gulo na naman ito pero alam kong mas maraming gulo ang pagtatalunan namin kung hindi namin gagawin ito. Gulong-gulo na ako. Kung nakarelate ka sa storya ng ating bida o kung nagustuhan mo ang ating short story today, maaari lamang na paki-like, share and subscribe sa Kwento Filipino TikTok and YouTube para updated kayo sa mga bagong posts. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!